Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin na lahat mga kababayan. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin ito pong banat o batikos ni Senador Escudero dito po sa Kitamba na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ngayon po nagkakagatan na po sila. Naghahampasan na po ng buntot mga tambay. Nagsusuwaga na ang mga buhaya umano. Ito po, tahasan na pong pinaratangan ng impeachment daw po ng Vice President. Ito daw po ay pasimuno o talagang si tambaluslos daw po ang may kagagawan. Siyempre naman po mga tambay, hindi naman po gagalaw yan kung wala rin naman pong basbas yata umano ng pinsan. Hindi po ba? Ito ba, painggan po natin ang balita at may sagot din naman po dyan ng palasyo. Painggan po natin din ang sagot ng palasyo sa mga privilege speech ni Escudero mga tambay. Painggan po muna natin itong banat ni Escudero kay Tamba sa about po sa impeachment. Alam naman po natin yan mga tambay, di po ba? Dahil gustong-gusto nilang palitan ng Vice President para po maghari na sila sa ating bansa at pagharian na nila ang pera ng taong bayan. Hindi kaya? Ito po, umpisa na po natin. Inakusahan ni Senator Francis G. Escudero si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na siya umanong nasa likod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestasyon kahapon sa plenaryo, inihayag ni Senator Escudero na pinangakuan umano ni Romualdez ang mga miyembro ng Kamara ng for later release allocations o FLR kapalit ang pagpirma ng mga ito sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ginamit umano ni Congressman Romualdez ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang FLR upang itulak ang unconstitutional na impeachment complaint. Sinasabing pinapirma ang mga kongresista kapalit ang paglalabas ng pondo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Ayon kay Senator Escudero, ito anya ang dahilan kung bakit siya nanawagan na maging maingat at mahinahon ang mga grupo sa issue ng pagpapatalsik kay BP Sara. Tinuligsa naman ni Congressman Romualdez ang akusasyon ni Escudero at tinawag itong DDS o Duterte Die Hard Supporters script. Ito po mga tambay at syempre po, tingnan naman po natin yung sagot naman po ng Malacanang sa mga privilege speech ni Escudero mga kabayan. Siyempre po, may sagot po dyan ng Malacanang. Hindi naman po pwedeng wala mga kabayan. Magkakasama po yan isang administrasyon po yan. Hindi po ba mga kabayan? Ito ba mga tambay? Alahin po natin. Kailangan po kasi merong tagapagsalita na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Ito pa mga tambay. Kung yan po siguro ang kanyang napapansin at nakikita, malamang hindi naman din po yan ang napapansin ng iba. Sabi nga po natin, sa ngayon, lahat po ng naituturo, lahat na nababanggit na pangalan, dapat nating i-considera na inosente. They should be presumed innocent until proven guilty. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo.
kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. So ang mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Yan po mga tambay, ang sagot po sa napakahusay daw po magtalumpati, sino po ba yon? Sino po ba mahusay magtalumpati na sinasabi? Si Senator Chis Escudero, mga tambay. Ibigay daw sa ICI kung meron man itong patotohanan, lalong-lalo po sa lahat po ng kanyang talumpati na binibitiwan sa Senado, mga tambay. Lalong-lalo po sa issue ng korupsyon, sa flood control at kumukontrol po ng pera, mga kababayan. Katulad po niyan, totoo naman po yan. Malaki po ang katotohanan yan na yung nangyari po sa Vice President na impeachment ay kagagawan po talaga nila yan. Dahil gamit po ang pondo ng taong bayan. Hindi po ba? Sila po, kaya nga po tama yung sabi ng Vice President Di ba? Nung una pa lang, 2023 pa lang po, pinasabog na po ng Vice President yan. Ang kumukontrol ng pera ng taong bayan ay dadalawang tao lamang sa House of Representatives. Si Saldico at ang tinatawag niyang tambaluslos. Hindi po ba? Ngayon po, nangyari na dahil nga po, wala pong naniniwala sa Vice President noong mga panahon na yon. Kaya nga po siya ay ini-impeach. Di ba? Dahil lahat ng sinasabi ng Vice President ay totoo. Ngayon po, ayan, nung nagkagulo na po ang mga buhaya, ngayon, nasa kanila na po ang issue sa mga buhaya ngayon. Korupsyon dito, korupsyon doon, batuhan ng korupsyon, batuhan ng anomalya sa isa't isa. Ngayon po, sila na po ang nagkakagatan ngayon. Nakita niyo po, ang Senado at ang House of Representatives ngayon ay nagsasakmalan at nagpapaluan, naghahampasan ng mga buntot nila. Ito pong mga buhaya umano sa ating bansa. Sila na po ang nagsasakmalan, nagsusuwagan. Ngayon, tahasa na po, direkta na po na pinangalanan ni Escudero ang ulo ng impeachment. Kung sino ang ulo, si Tambaluslos daw po. At ginagamit pa ang pera ng bayan at ginagamit pa raw ang pangalan ng Pangulo para po dito sa sinasabing mai-release yung pondo na gagamitin po bago maghalalan para yung mga congressman na gustong manalo at gustong mamili ng boto umano ay magamit nila ang pera ng taong bayan. Nagamit naman po. Na-release po lahat ang pondo. Di po ba? Kaya nga po yung sinasabi natin, ubod po ng lakas. Napakalakas po ng speaker umano sa kanyang pinsan. Lahat po ng gustuhin ng speaker ay nagagawa po dahil napakalakas po. Very, very spoiled. Napaka-spoiled po sa kanyang pinsan na Pangulo. Hindi po ba? Very, very special po mga kabayan. Kaya po lahat ng ginusto at gugustuhin pa ay nakuha po ni Tambaluslos mga kababayan. Dahil lalo-lalo po sa pera, nagawa po nilang gaguhin, walang hiyain, pag nanakawin umano ang pera ng bayan, dahil nga po meron po yata talagang padrino, at may basbas yata ng nasa itaas. Kaya po lahat ay nagawa, pati ang maanumalyang impeachment ng Vice President na ginamitan ng isang damukal na pera ng taong bayan. Kaya po ang mga buhaya sa House of Representatives ay nagpiesta. Piyestang-piyesta po sila sa pera ng taong bayan. Pinagpiestahan po nila dahil po sa ginawa ni Tamba na pag-impeach na ginamitan po ng napakalaking pera. Di po ba? 100 million to 150 million ang sinasabi po dyan ni Congressman Toby Tiangco. Ang bawat pumirma ay marirelease po ang budget at magagamit bago magpolitika. Nagkatotoo po lahat ng sinabi ni Toby Tiangco at pinatotohanan po ngayon na galit na senador, mga kabayan, na si Chis Escudero. Kaya po dito pa mga tambay, marami pa po yan. Marami po. Nagkaagulo na po sila. Ang Malacanang po ay nakadepensa po yan kay Martin Romualdez umano. Nakadepensa po yan. Hindi po nila pababayaan yan. Bakit po? Bakit pababayaan? Mga baka magkalaglagan. Kaya kailangan po proteksyonan habang sila'y nasa kapangyarihan. Kung hindi,
baka po magkagatan din at magkalaglagan ang magpinsan. Kaya kailangan hindi po mapabayaan si pinsan nang hindi mailaglag si pinsan. Hindi po ba? Kaya nga po pinatakas na isa hindi ba? Kaya susunod niyan, baka patakasin na rin po si pinsan dahil maiipit na si pinsan. Hindi kaya, mga kabayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya dito pa mga tambay, marami pa po to. Yan po ang nakikita po natin. Sunod-sunod na po yan. Magkakagatan at magkaagatan po yan at maghahampasan po ng maghahampasan at magsusuwagan po ng magsusuwagan po ang mga demonyo. Sorry. Hindi naman pala demonyo. Nakakahiya naman sabihin demonyo. Mga walang hiya. Mga walang hiya na mga politiko na pare-parehas naman po may karga-arga ng korupsyon. Ang mga damuho na ito. Ang mga hindot na ito, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, kawawang-kawawa po ang ating bansa. Kawawang-kawawa po tayong mga Pilipino. Nakita nyo po, sa kabila na nagkakamal po sila ng pera sa lapi, napakalalaking pondo sa kanilang mga opisina, ganito lang po ang ginagawa nilang trabaho sa atin. Ganito lang po. Mahigit 3 taon, mag-4 na taon. Ganito lang po ang napala natin sa mga hindot na ito. Nakita niyo po, tanging Vice President lang ang opisina gumagalaw kahit limitado ang budget. Samantalang itong mga tao na ito, ang ginawang trabaho, mga politiko, pabagsakin ng mga Duterte, walang hiyain at nakawi ng pera ng taong bayan. Yan lang po, pamumulitika. Araw-araw, pamumulitika. Bagsak ang ekonomiya, baon sa utang ang bansa. Kawalan ng trabaho, tumataas lahat. Hindi lang po bilihin at bayarin natin tumataas. Tumataas na rin po ang krimen. Dahil sa kawalan ng trabaho at sobrang mahal ng bilihin. Tumataas na rin po ang krimen. At lumalaganap na naman, tumataas ang bilang ng mga adiktus sa ating bansa. Lahat na po. Kaya napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Dumadami na naman ang kriminal. Dahil po, wala pong kinabubuhay. Kaya gumagawa na naman sila ng masasama. Nakakalungkot. Pero ang mga politiko sa ating bansa, ito po ang tinatrabaho. Ibang klase po. Nakakalungkot po ang nangyari sa ating bansa. Dinadala po tayo sa kumunoy at sa basurahan ng mga politikong ito na mga sakim at sugapa sa kapangyarihan at sa pera. Ibang klase. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Hintayin na lang po natin ang mga susunod na gagawin ng mga kapita-pita-pitagang mga politiko sa ating bansa. Kung ano pang mga trabaho pa ang gagawin sa atin. At puro ganito naman po ang ating nakikita at nasusubaybayan araw-araw. Politika, pagpapabagsak, siraan, kagatan, suwagan, mga kabayan. Pero ang pera ni Juan de la Cruz, ubos na walang pinatunguhan maliban sa kanilang mga bolt. Unbelievable. Ingat-ingat po mga tambay. Maraming salamat po. Lalo-lalo po sa nagusto po na inyong tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din po. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po yung dasal po natin sa pamilya Duterte, tuloy-tuloy po tayo. Sama po natin sa ating mga panalangin na maingatan po ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte sa kapahamakan. At madugtungan po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. At makalabas po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y mag-ingat at magdasal nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo sa muli. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.